And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. At kanyang sinabi sa kanila, Tumayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Bakit mahalagang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang? Dahil kapag kami mangaral, may magturo, at kapag ito'y sinampalatayanan, ang sabi ng talatang 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Napakalaking gampanin ng mga anak ng Diyos sa pagliligtas ng mga kaluluwa sa mundong ito. And ang ating pong subject ngayong araw po ito, the heartbeat of our mission. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw pong ito, Diyos, sa katagumpayan na kami po'y ligtas na nakarating dito, Panginoong Diyos. Isang usaling ito, Panginoon, upang kami ay magsama-sama makipon-ipon sapagkat meron ka pong layunin upang pagtatagin, palakasin ang lahat ng mga kananayan sa iglesia ito. Upang sa ganoon, Panginoon, kami po'y mahubog mo sa isang uri, O Diyos, ng paglilingkod na nais mo pong magawa ng bawat isa. Kasihan mo po kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, ipagkaloob po ang makalangit na karunungan, kalaman, pagkaunawa sa bawat isa upang aming maintindihan ang mga mensahe, ang mga pag-aaralan po namin ngayong araw po ito, O Diyos. At ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas sa aming buhay. Sinasaway ko po, anuman po mga distractions sa paligid, anuman po mga pwede pong makaagaw ng aming atensyon. Help us to give our undivided attention in listening to the teaching and to the preaching of your word. Use your servant as a channel of your blessing, at sa iyo po, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng kapurihan, karangalan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ang lahat ay magsabing Amen. Malakas na palakpak minsan pa sa ating Panginoon. Kamayan mo yung katabi, sabi mo sa kanya, kapatid, may mission tayo. God bless you, malaya na po kayo makakaupo. The heartbeat of our mission. Meron pong pintig, nagpuso yung ating mission. Na kung saan, yung binasa po natin, yan yung tinatawag na The Great Commission. Bago po umakyat ang Panginoon sa langit, yan po yung kanyang tagubilin sa kanyang mga alagad. Na yung kanyang mga alagad, hindi lamang po yun ay tumutukoy sa mga pastors, mga evangelists, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. Lahat na po ng mga mananampalataya magsabing Amen. Bilang mga apostolikong mananampalataya, dapat nating maintindihan, mga kapatid, na hindi lamang po tayo basta mga reliyosong tao, kundi tayo po, mga kapatid, ay kinakailangan ng paparticipate. Tayo po ay kinakailangan gumagawa sa iba't ibang kaparaanan upang sa ganon, yung ating pananampalataya ay may communicate natin sa ating pong kapwa. Dapat nating maintindihan, mga kapatid, we are called to preach the gospel, baptize in His name, and instruct others in His word. Tayo pong tinawag na mangaral, magbahagi, at bigyan po ng instruction yung ating mga kapwa. Unang-una po dyan yung ating mga pamilya, yung ating mga mahal sa buhay, na kung saan nais po natin silang makakilala sa ating Panginoon. Ang sabi nga po dito sa ating notes, this is not a calling reserved for pastors or church leaders, but a shared mission for every believer. Hindi lamang po ito para sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga workers. Ang sabi po ito ay shared mission of every believer. Tanungin mo nga yung katabi, tanungin mo siya, sabihin mo, may bunga ka na ba sa Panginoon? Ano kaya ang sagot? Ito po, mga nanay, isa sa the best thing na mas nakakapag-mature sa isang mananampalataya kapag siya po ay nag-share ng word. Kapag nag-aakay ng kaluluwa. Dahil habang ikaw ay nagtuturo, tinuturuan mo rin ang iyong sarili. And of course, pag ikaw po ay nagtuturo, hindi ka lang basta magtuturo, kinakailangan aralin mo yung iyong itinuro. Dahil mahirap pa yung nagturo ka, matapos kang magturo,
ikaw mismo hindi mo naunawaan, of course, yung tinuruan mo, lalong hindi niya maunawaan. Kaya napakalaga mga kapatid, sa isang mananampalataya, kung nais nating mag-mature, o kaya yung lumago tayo sa ating pananampalataya na mas malalim at mas matibay, hangarin po natin na tayo po ay magbahagi ng Word of God. Hangarin po natin na tayo ay makapag-akay ng kaluluwa dahil bukod sa yan mga kapatid, ay kinakailangan natin gawin, yan ay utos sa atin at yan po ay shared mission ng bawat mananampalataya. Hindi lamang po yung tungkulin ng pastor, hindi lamang po tungkulin ng mga workers, kundi tayo pong mga mananampalataya ang naatasan upang ibahagi ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang dahil kapag yan ay sumampalataya, tumanggap sa Panginoon, magpabautismo, meron pong kaligtasan. Ang natin magsabi, amen. Gusto ko pong idagdag sa inyo pong notes, ito pong sinasabi ng Romans chapter 10, verse 14 to 17. Wala po dyan sa inyo notes, pwede po ninyong isulat. Romans chapter 10, verse 14 to 17. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, verse 14, paano nga silang magsitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? Meron pong mga pangunahing katanungan na itinatanong. Paano silang sasampalataya o paano silang tatawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Number one question. Pangalawa, paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Ano po ba yung koneksyon ng pagsampalataya sa pakikinig? Ang sabi po ng talatang 17, kaya nga ang pananampalataya ng talatang 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng susulat, anong pagkaganda ng mga panyaong mga nagdadala ng masusayang balita ng mga bagay na mabuti. Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gusto ko pong i-correct ito dahil meron pong ganitong doktrina na parang magang dinidegrade yung kababaihan. Meron po tayong, kumbaga, napapakinggan na sinasabi, ang mga babae ay walang karapatang magturo o mangaral. Pero pag ating inanalyze, sa buong Biblia, dadalawang talata lamang po yung pinagamitan noon at hindi po yun intended in general. Meron lamang pong pinapatungkulan. Una, ang Corinthian Church, ang history ng mga kababaihan doon sa Corinto ay mga magugulo talaga. Wala pong kaayusan. Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Now, pagdating sa ministry ng mga babae, hindi po dapat nating isang tabi at hindi po pwede sabihin, anong karapatan mo bilang magturo o mangaral? Sabi ng Biblia, walang karapatan kang magturo o mangaral. Ano yung pangawakan natin, mga kapatid o mga nanay, mga kababaihan na nandito ngayon? Sabi po kasi, paano silang magsipagturo, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sinugo ka ba? Anong karapatan mo bilang magturo o bilang tagapagturo o bilang mangangaral? Ano ang karapatan? What is our authority? Alam po ninyo, to settle that question, ano ba yung authority na meron ka? Tingnan natin sa Acts chapter 2 verse 17 to 18. Gusto ko po munang establish sa inyo mga kapatid yung authority na inyo pong tinanggap mula sa ating Panginoon. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 17 to 18. At mangyayari sa mga uling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganguhula, or should I translate that, mangangaral. Ang salitang manguhula po dyan ay foretelling and foretelling. Na kung saan pag ating inanalyze, yung manguhula po dyan, yun ay tumutukoy sa pangangaral. Ang sabi po dito, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain, at ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. 18. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking lingkod na babae.
Ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang po sa mga kalalakihan, sa aking lingkod na lalaki at sa aking lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula o magsisipangaral sila. Ano yung authority mo na tinanggap upang magturo at mangaral? Yung authority ng banal na espiritu. When you receive the Spirit of the Lord, you have the authority to preach the gospel. Meron kang authority para ituro ang ebanghelyo. Meron kang authority para mangaral. Yun po yung nag-sanction eh. Ang sabi nga po ng Acts 1:8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. At tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Anong kapangyarihan po yun? That is the power to witness. Kapangyarihan para magsaksi. Kapangyarihan upang magpatotoo. Kapangyarihan upang magturo at mangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa mga nanay, pagka ginagamit sa inyong talata, wala kayong karapatan magturo o mangaral. Tandaan niyo po, as long as na meron kang tinanggap na banal na espiritu, meron kang authority na magturo at mangaral ng salita ng Panginoon. Ang natin magsabi, Amen. Kaya hindi pwedeng i-degrade yung ating mga kababaihan when it comes sa mission. At ito nga po mga kapatid, yung parang irony. Pag titingnan natin sa church, ang mas maraming bilang. Every mission requires a driving force. Heartbeat without a strong and steady pulse, the mission falters. Alam po ninyo mga kapatid, ang misyon, ito pong Great Commission, ito pong pag-aakay ng kaluluwa. Ito mga kapatid, may kinakailangan pong driving force. Meron pong kinakailangan ng tutulak sa atin. Dahil kapag wala po tayong matibay na pinagbabasihan, pinagbabatayan, magkukulaps po yan. Halimbawa, ano yung right reason mo, bakit pumunta ka dito? Kapag meron kang maayos na motibo ng pagpunta rito, kahit may mga pagkukulang, kahit minsan may mga lapses, sa gawain po mga kapatid, may mga lapses, di ba? Minsan nag-usap tayo, ang alis natin ay ganito oras. Ang alis natin ay, sabihin natin, alas 4. Minsan dumarating, alas 7. May mga lapses. Pero kapag tama yung motibo natin, ibig sabihin, gagamitin natin word na all things work together for good. Ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, ng mga tinawag at nasunod sa Kanyang pangalan. Ibig sabihin, hindi po iiral yung ating lumang pagkatao na para magantahin, mag-hysterical, magwawala. Kundi, ino-honor po natin mga kapatid, kung ano man po yung mga lapses na dumarating, meron po itong tinatawag na purpose. Now, kapag meron tayong driving force, alam natin kung saan tayo nakatindig, alam natin yung ating posisyon, alam natin yung ating ginagawa, alam natin yung ating goal. Ito po yung magbibigay sa atin ng right track. Hindi tayo magkukulaps, hindi babagsak, sapagkat meron kang maayos na direksyon. Ang natin magsabi, Amen. And our mission is clearly outlined in Scripture. Salamat po sa Panginoon, hindi tayo pwedeng maligaw dahil meron pong salita ang Diyos. Ito yung outline natin. Pag sinabing outline, ito yung guide natin, principles. Na kapag tayo po mga kapatid ay nakasalig dito, hindi ka maliligaw. Ang sabi nga mga kapatid, our mission is clearly outlined in Scripture. We adhere to apostolic pattern established in the book of Acts. Tayo po'y sumusunod sa nakatakda at mga panuntunan itinuturo ng banal na kasulatan, particularly dito po sa aklat ng mga gawa. Now, bakit po tinawag na book of Acts? Aklat ng mga gawa ng mga apostoles. Dahil dito po, ginawa ng mga apostoles yung utos ng Panginoon. At alam mo mga kapatid, sa Bible, kung nabasa nyo na po yung buong Bible, mula Old Testament hanggang New Testament, meron lamang po diyang 2 libro na walang amen. The good news. Kasi binabanggit na Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yan yung gospel books. Pero ano po ba yung ebanghelyo? Di ba, tagal na natin
nating mananampalataya, ang tagal na nating mga debutado before. Meron pa nga po ako nakausap, sabi sa akin, Pastor, dito na ako tumanda sa pananampalataya ito, hindi ko pa nga alam kung saan ako pupunta, tapos alis kagad ako. Well, matatawa si Pastor Tina, di ba? Kasi nga, hindi naman po naging palaisipan ang banal na kasulatan. At hindi niloob ng Panginoon, hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay nagkaedad na lang ng ganoon at tayo po ay papanaw sa mundong ito na hindi natin alam yung pupuntahan natin. Meron yung maliwanag na definition ng Biblia. Kaya nga, we should preach the gospel. Ano po ba yung gospel? Ano yung bang yung mabuting balita? Kapag binabanggit ang mabuting balita ay kay San Mateo, kay San Marcos, kay San Lucas, kay San Juan. Again, yun po ay gospel books. Tinawag po na gospel books dahil yun po ang naglalaman ng buhay ng Panginoon. Now, ano po ba yung ebanghelyo, mga kapatid? Kumbaga, establish po natin, mga kapatid. Yung ebanghelyo, ang eksaktong definition ay matatagpuan po natin sa unang Korinto chapter 15, verse 1 to 4. Pakibuksan po ninyo ang inyong Biblia. Unang Korinto chapter 15, verses 1 to 4. Ganito po ang ating mababasa. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan nito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsasampalataya ng walang kabuluhan. Take note po doon sa verse 1, ang sabi po na Apostol Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo. Ang subject matter ay ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na doon kayo ay nananatili. Sa pamamagitan nito, anong tinutukoy nito? Sa pamamagitan ng ebanghelyo, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan. Kaya ang kaligtasan, it is not a one-time experience. Hindi natin sinasayunan yung doktrinang osas, once you are saved, you are always saved. That is a deceiving doctrine. Dahil ang sabi ng Biblia, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan. Ang kaligtasan ito ay progressive. Ang kaligtasan ito, mga kapatid, ay hindi one-time experience. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, kung ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon, hindi ito nagtatapos. Kinakailangan nating nagpapatuloy at magpapatuloy pa hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi nagtatapos lang sa isang yugto ng pangsunod. It is a lifetime commitment, not one-time experience. Everybody say amen. Now, verse 3 po tayo. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Ito ang mabuting balita. In summarize, ang mabuting balita, si Kristo ay namatay, siya'y inilibing at nabuhay na magmuli para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Yan ang mabuting balita. Yan yung gospel. At yan po yung i-preach ni Apostle Peter. Sa Acts 2:38, kompleto po Ang sabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Kristo sa ikapagpapatawad ninyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now, bakit po kumpleto? Ano po ba yung relasyon ng ipinangaral ni Pedro doon sa sinabi ni Apostol Pablo? Ang pagkamatay ng Panginoon, meron po itong inirepresent. Ang pagkamatay ng Panginoon, inirepresent po niya yung pagsisisi. Kaya ang tunay na tao nagsisi, namatay ka doon sa dati mong buhay. Kung dati kang namumuhay sa kalayawan at bisyo, nung ikaw ay nagsisi, namatay na yung dating ikaw. Kung dati kang parainom, dati kang parasugal, ngayon hindi ka na nagsusugal. Musa. Kung ikaw, mga kapatid, dating marites, ngayon i-divert mo, i-convert mo into a positive. Ang i-chismis natin ngayon ay ang salita ng ating Panginoon. Hindi natin i-chismis yung mga buhay ng may buhay.
Minsan yung wala ka namang kinalaman, sinichismis mo, ano pa kinalaman mo, mapapala mo ron? Imbis na makabuti, nakasama pa. Kaya minsan meron po nagpa-counsel sa akin. Sabi ko, alam niyo po ang pinakamagandang magagawa niyo? Huwag niyong gatungan yung apoy. Stop posting sa social media. Kung meron kayong alitan, hindi tamang venue yung social media. Pag nag-post ka lang kung ano-ano yung sama ng loob mo, may mga magpo-comment, may mga reactions, kapag hindi alam yung buong kwento, pwedeng madiin ka or pwedeng pumabor sa'yo. Ang nakakalungkot, kapag hindi alam yung buong pangyari, na nalalagay sa langanin, yun pong tama. Now, bakit po tayo pumantong doon? Kasi nga, alam po niyo yung taong tunay nagsisi. Kung dati ang buhay mo mga kapatid, nasa isang maling uri ng pamumuhay, ngayon, inalis ka doon ng Panginoon. Yun po yung totoong nagsisi. Dahil namatay, kung paano si Kristo ay namatay, ganoon din po kinakailangan tayo mamatay sa pamagitan ng genuine repentance. Alam mo, pag sinabing genuine repentance, meron itong mga steps. Number 1, recognition of sin. Kinikilala mo na ikay makasalanan. Amen po ba? Tayo po yung nagkasala. Pangalawa, yung ating kasalanan, yan po mga kapatid ay isinusuko natin sa Panginoon. Isinusurrender natin sa Kanya. Ikino-confess natin sa Kanya. At yung panghuli, yun po yung pinakamabigat sa lahat. Kasi yung pag-recognize ng kasalanan, yung paghingi ng tawad ng kasalanan, madaling gawin. Pero yung pang-apat, yun ang mabigat. Ano po yun? Yung talikuran mo na, yung isinuko mo. Para pag sa kalalakihan, yung mga kalalakihan na parainom, kapag yan ay nasobra ng kalasingan, ang sakit ng ulo pagka umaga, ang tawag po dyan hangover. Ang kanilang bukang bibig, hindi na ako mag-inom, ang sakit sa ulo, ayaw ko na. Nagsisi, ayaw na. Pero dumaan si kumpare, pare, meron akong imported na alak, galing Amerika. Sabi mo naman, kailangan po mong patalgalin yan, buksan na. Nagsisi yun, pero hindi genuine. Ang tunay na nagsisi, pag pinagsisiyan mo na, tinalikuran mo na at huwag mo nang babalikan. Yan po yung tunay na pagsisisi, mga kapatid. Now, kung paano si Kristo ay namatay, kinakailangan din tayong mamatay sa pamagitan ng genuine repentance. Kung paano si Kristo ay inilibing, kinakailangan din tayong mainibing sa papanong paraan, bautismo sa tubig. Kaya pangaral ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yung pagpapabautismo, nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, and for the sake dito po sa ating mga bisita, sa ating pong mga panauhin, I'm sorry to tell you mga kapatid, ang bautismo ay hindi po ito ginagawa sa mga maliliit o sanggol o bata. Hindi po ito ginagawa. Katunayan, nung ako yung medyo bago pa dyan sa aming lugar, sa bayan po ng Labo, I think yan ay year 2010 or 2012, meron po akong 4 na tinanong, 2 pare at 2 seminarista. Sabi ko sa kanila, saan po tayo makakabasa sa Biblia na merong bininyagan na sanggol o bata? Saan pong talata ng Biblia? Wala pong naipakita. Bakit? Kasi po yun ay tradition. Dahil ang salitang bautismo, ang ibig sabihin ng bautismo, lubog o libing. Ang salitang baptism sa Greek word na baptizo or baptizo, ang ibig sabihin, immerse o burial. Pag sinabing burial, ang standard na paglilibing, 6 feet below the ground. Ano po yung connotation po niyan? Kapag ang isang tao ay babautismuhan, dapat lubog ang buong katawan. Now, bakit hindi po mababasa natin yung bata o sanggol na binautismuhan o bininyagan sa Biblia? Kasi paano mong inulubog yung bata? Kung inulubog mo, 2 ang pwedeng mangyari dyan. Una, pwedeng magkasakit o pwedeng ikamatay. Ang binabautismuhan sa Biblia ay nasa hustong gulang. At nagpakita po na example ay ang ating Panginoon. Nung siya'y nagpabautismo, nasa hustong gulang. Hindi po siya nabautismuhan nung maliit pa.
ang ginawa po sa kanya ng maliit pa, inihandog sa Panginoon. Kaya nga yung paglilibing, yan po ay katumbas ng bautismo sa tubig. Kaya kung ikaw ay nabautismuhan na nung maliit pa, nabuhusan lang ng isang basong tubig na wisikan, hindi po yan yung tamang paraan na itinuturo ng Biblia. Ang bautismo ay lubog ang buong katawan sa tubig. Katulad ng paglilibing, sapagkat ang sabi nga po ng Biblia, ito ay kaparaanan upang tayo patawarin sa ating kasalanan. Amen po mga kapatid. Now, kung paano ang Panginoon na buhay na magmuli, ang sabi ni Apostol Pedro, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung pagtanggap ng banal na Espiritu, yun po yung panibagong buhay natin. Kaya yung ipinangaral ni Pedro, yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo na Ebanghelyo. Magsisi, magpabautismo, at tanggapin ang banal na Espiritu. Bilang tayo po mga kapatid ay maging handa sa kaligtasan, maging handa mga kapatid doon sa pagtanggap natin ng tunay sa ating dakilang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Now, this message transcends the pulpit and is reflected in our daily lives. Our conduct should embody Jesus in our words, our love, and our pursuit of holiness. As Paul wrote, "Ye are our epistles written in our hearts, known and read of all men." Ang ating mensahe mga nanay, hindi lamang po yan pang pulpito. Amen? Kung ikaw ay nagtuturo, kung ikaw ay nangaral, hindi lang po pang pulpito, hindi lang kapag Sunday. Alam niyo mga nanay, meron pong mga kapatirang Sunday Christian lang. Kristiyano lang pag linggo, pero pagka Lunes hanggang Sabado, hindi ko alam kung Kristiyano. Amen. Parang medyo mahina. Salamat, wala niyan dito. Parang ilalang na amen. Okay ba kayo dyan mga nanay? May mga Kristiyanong pang Sunday lang. Ang mensahe natin hindi lang pang Sunday, hindi lang sa likod ng pulpitong ito. Ang mensahe natin mga kapatid ay kinakailangan nakikita sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating pag-ibig, sa ating pagsunod sa kabanalan, sa ating pamumuhay. Now, isa po sa patotoo dyan mga kapatid. Ano kaya ang magiging reaksyon ng isang sinisiran po natin ng Word of God na nagpapakilala tayong mananampalataya, tapos hindi ganun yung nakikita sa pamumuhay natin? Palagi ko nga inalimbawa, ako'y nagtuturo ng nangaral pag Sunday. Ano kaya kung makita niyo ako sa labas, isang araw pasuray-suray dyan? Ay, si pastor pala yun. Meron pang gumamit ng ganung termino minsan sa akin, sabi sa akin, "Pastor, niyayaya ko mga kapatid uminom." Tagay na, pastor. Ay, sabi ko, alam niyo naman, di ako nainom ng ganun. Pastor, tumagay ka lang kasi meron nga kami mga kaibigang pastor, tumatagay. Ganun po ba? Sabi ko kasi, marami pong uri ng pastor. Maraming klase ng pastor. May pastor ng itik, may pastor ng baka, may pastor ng kalabaw. Pero pag tunay na pastor, hindi inom yan. And I stand in that principle. Now, nagiging po natin yung respect. Minsan nga mga kapatid, meron po akong sinaway doon sa amin. Isang kontraktor na tinawag ako, nag-uumpukan sila doon sa lamay. Nakikita nila, nagre-reflect ang Panginoon sa buhay mo. Ikaw yung totoong Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, yan po ay Christ-like. Hindi natin ginagawa just to please men. Kasi meron pong kasabihan, you can please somebody but you cannot please everybody. Kahit gano'n po kagaling, kahit gano'n mo kahusay, nakakalungkot nga po niyan, may mga pagkakataon minsan na nagawan mo ng pabor, nagawan mo ng tulong, sa 10 tulong na nagawa mo, isang pagkakamali nagawa mo. Nakalimutan yung 10 ginawa mo mabuti? Tama ba mga kapatid? Ang nahilan. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mundo.
Saan po ito nakaugnay? Sa panahon na tayo ay gumagampan ng misyon. Na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tayo mga kapatid ay walang pag-alinlangan na sinasabi natin ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. Discipleship refers to the process of following, learning from, and becoming like Christ, and helping others do the same. Yan po yung pinakabuod, mga kapatid, ng salitang discipleship. Ito'y tumutukoy sa proseso ng pagsunod. Tayo po ay natututo at tayo po ay nagiging katulad ni Kristo at ating ginagawa, mga kapatid, sa iba. That is discipleship. We are not only called to preach, but also to make disciples. Sabi nga po, mga kapatid, yung soul winning, madali. Pero ang mahirap, soul keeping. Maaaring sa ating church, sa 10 nadala natin sa pananampalataya, sa 10 na baptize, baka 2, 3 na lang ang natitira dyan. Ang ibig natin sabihin, to win souls, medyo mas madaling part. Pero to keep them, mabigat po yan. Dahil pumapasok yung discipleship. Hindi lang tayo basta nag-share ng Word of God para sila po'y ma-convert, makakilala sa Panginoon. Tayo ay nagbabahagi para sila ay manatili sa pananampalataya at panglilingkod sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Again, ang paglilingkod sa Panginoon, it is not a one-time experience, it is a lifetime commitment. Hindi lang tayo nagtuturo, nangangaral para sila po ay makakilala, makonvert, kundi ang gusto natin, sila po ay manatili na hanggang sa pagbabalik ng Panginoon kung abutan tayong buhay. Sama-sama tayong haharap sa Panginoon, mga kapatid. Walang maiiwan. Amen ba, mga nanay? Ang goal natin, mga kapatid, yung katabi natin, yung kasama natin sa pananampalataya ngayon, wala pong aatras, walang susuko, walang babalik sa sanlibutan, kundi mananatili sa pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kung hindi man bumalik ang Panginoon, hindi man natin abutan ng pagbabalik ng Panginoon na buhay, kung mamamatay tayo mananampalataya. For me to live is Christ and to die is gain. Sa ganang sa akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay na kay Kristo ay malaking kapakinabangan. Huwag tayong mamamatay na wala kay Kristo. Dahil yan po ay walang kabuluhan. Ang natin magsabi, thank you, Jesus. We are called to preach. We are not called to preach, but also to make disciples. This begins with our children, families, friends, and neighbors, and also extending to those we meet along our journey. Ang ating pagdi-disciples, nagpapasimula sa ating pamilya. Ang unang misyon natin, mga nanay, ay ang ating pamilya. Hindi dapat natin matiis sa ating sarili na nag-share tayo sa iba, samantalang yung ating pamilya ay hindi po natin nababagian ng salita ng Panginoon. Unahin natin ang ating pamilya. Sabi nga po ng aklat ng Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Ang ating goal ay pamilya yung makakilala sa Panginoon. Yun po yung ating maging dalangin sa ganang akin at sa aking pamilya ay maglilingkod kami sa Panginoon. Magpapasimula po yan sa ating mga anak. Kaya yung mga anak kahit medyo makukulit, pag dinadala mo sa church, talagang parang trumpo, paikot-ikot sa church, dala mo pa rin sa church. Dahil magugulat ka minsan, akala mo parang trumpo yan, paikot-ikot sa church. Pero pag uwi yan, mas natandaan pa niya, yung ipinangaral ni pastor. Mabilis po yung retention ng mga bata. Dali po natin sa church. Tutukan natin sila. Huwag tayong mapanatag o huwag tayong maging kampante na nag-share tayo ng gospel, nag-share tayo ng ebanghelyo sa ibang tao, samantalang yung ating pamilya ay ating napapabayaan.
Discipleship involves nurturing others in their faith, helping them stay rooted in the church, and guiding them into their God-given purpose. Yan ang gusto natin mga kapatid, ma-develop into maturity ang mga mananampalataya. Na kumbaga, hindi na natin sila pinapasan, kundi sila ay pumapasan na kasama po natin. Ibig natin sabihin, sila ay nagiging katuwang na sa church. Hindi na nagiging alalahanin. Nagmamature na. Nag-disciple natin sila mga kapatid. Alam po ninyo, isa sa way mga kapatid na makikita natin nag-mature, yung isang mananampalataya, hindi mo na kinakailangan pang paalalahanan. Hindi mo na kinakailangan i-text o chat, Sister, bukas gawain ng mga nanay, ha? Sister, bukas, Sunday, huwag kang magpapalibot sa church. Hindi mo na kinakailangan pang i-chat yun. Isa po sa makikita natin maturity, kahit hindi mo i-chat, kahit hindi mo i-follow up, sila na yung nagkukusap. Sila na yung bumabalikan. Hindi na sila nagiging pasanin, sila ay nagiging tagapasan. Sabi po ng aking pastor, mga kapatid, sa Manila, sabi niya, ito yung tandaan mo, sa church, yung mga kapatiran na walang burden sa church, sila ay nagiging burden ng church. Tagalogin ko. Sa iglesia po, ang walang kabigatan sa iglesia ay sila yung nagiging pabigat sa iglesia. Masakit na pananalita, but try to analyze. Ibig sabihin, kung wala kang kabigatan, pag sinabing kabigatan, yung ministry na yung gustong ginagampanan, tungkuling ginagawa. Pag wala kang ganung bahagi, church goer ka lang, para bagang nagiging pasanin ka, ibig na ikaw ay pumapasan. Amen ba? Ibig sabihin, dapat meron tayong kanya-kanyang ministry. Meron tayong kanya-kanyang gampanin. Hindi dapat mga kapatid maging mindset natin, pupunta lang sa church, upo, pag tayo uwi na. At minsan nakakalungkot, yung namuning dumating sa church, yun pa yung maunang aalis sa church. Salamat wala nandito. Wala pa pastor, hindi pa dumarating. Mga kapatid, so let us be matured enough. It goes beyond baptizing someone in Jesus' name. It demands commitment and sacrifice. That's the two words. Commitment and sacrifice. Merong commitment, merong sacrifice. This may involve mentoring, offering financial assistance, hosting Bible studies, or simply being a friend who exemplifies the selfless love of Christ. Alam po niyo sa pagsusolwin, ito po yung mga involved, mentoring, offering financial assistance, magagastusan ka talaga. Papamasayan mo, minsan papaisnakin mo. Normal po yan. Bakit? Yan ay nagpapahayag ng iyong commitment and sacrifice. Minsan nag-host ka ng Bible study, sinasabi mo kay Pastor, pwede ba tayo magpa-Bible study dito sa aming bahay? Ganitong araw, magkandak tayo ng Bible study. Nag-host ka. Of course, pag nag-host ka ng Bible study, nagpapais na ka. That's part of commitment and sacrifice. At yan po'y bahagi ng pag-disciple. And that's the Book of Acts pattern. Pag tingnan po natin mga kapatid, yung Book of Acts, ang sabi nga po, daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Araw-araw, yung kanilang pagsamba, araw-araw. Sa ating mga kapatid, Sunday ang ating pagsamba. Yung iba-ibang araw, depende doon sa availability mga kapatid noong kadalasan Sunday. Nandun po yung ating pagdalo sa mga pagtitipon. Pero mga kapatid, sa Book of Acts, araw-araw po silang nagsasama-sama, nagtitipon-tipon. Ano po yung quotation nito? Huwag tayo mga kapatid magreklamo kapag panambahan. Huwag tayo mga kapatid palaging tumitingin sa oras na kung saan mga kapatid ang pagsamba nga. Yung during Old Testament tayo, isang araw. Yung araw po ng Sabat, isang araw na ginagawa natin ng pagsamba sa Panginoon. Ngayon oras lang, dapat ibigay natin yung best natin sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon.
Number 3 pattern, being Spirit-empowered witnesses. Ang sabi po ng Book of Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Being Spirit-empowered witness. Hindi lang tayo basta nag-witness. Tayo ay Spirit-empowered based. Puspos ng banal na Espiritu na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. We do not undertake the mission alone. Hindi sa ganang sa ating sarili, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. You can do nothing without Christ. Amen? Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. The work of the church is accomplished through the power of the Holy Ghost. Again, the work of the church is accomplished through the power of the Holy Ghost or Holy Spirit. Ang gawain po sa ating iglesia, ito mga kapatid ay nagkakaroon ng magandang resulta, magandang accomplishment dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kung nandyan man yung pagliligtas ng Panginoon, hindi dahil sa magaling yung mga ngaral, hindi sa dahil sa magaling yung tagapagturo, kundi dahil sa presensya ng ating Panginoon na nagpo-convert ng mga tao, mga kapatid, patungo sa ating Panginoon. It is not human strength that transforms lives, but it is the anointing that breaks chains, opens hearts, and changes people. However, the mission strength is contingent upon the heartbeat that drives it. Hindi sa ganang sa ating sarili, mga kapatid, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Of course, we are just instrument. Channel lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, instrumento lang tayo, kapatid. Kapag may accomplishment at pinuri ka, ibalik mo yung kapurihan sa Panginoon. Huwag mong mumulin. Ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng kapurihan. Palagi natin sasabihin, to God be all the glory. Dahil kapag binalik natin ang kapurihan sa Panginoon, walang choice ang Panginoon kundi i-bless ang mananampalataya na marunong magbalik ng kapurihan at karangalan sa ating dakilang Panginoon. Now the question is, what keeps the mission alive? Ano po ba yung nagpapanatili na yung mission po natin ay buhay? Una, yung ating pagsunod sa salita. Obedience. Sabi nga po natin, obedience. Obedience is not merely a duty. It is the evidence of true salvation. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all men that obey Him. Hindi lamang po ito dahil sa tungkulin. Yung tayo po'y sumusunod dahil ito yung ebidensya, patotoo na tayo iniligtas. Bakit ka sumusunod? Dahil ay patotoo na ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Patunayan na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. You are not obeying God because of duty. Dahil sa kailangan. Hindi dahil sa kailangan. Sumusunod ka dahil alam mo iniligtas ka ng Panginoon. Yan po yung mas magandang basehan po natin. Dahil pag sumusunod ka na base lang sa tungkulin, mabigat po yan. Yung duty bound, mabigat po yan. Kasi dyan po lumalabas yung maraming complaints. Pero pag sumusunod ka, because that is the evidence that you are saved, ikaw ay niligtas ng Panginoon, then, yan po mga kapatid ang nagpapanatili na buhay ang misyon. Jesus asked, and why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Bakit hindi ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi niyo naman sinusunod yung aking sinasabi? Kapag tinawag natin siyang Panginoon, ang ibig sabihin, ikaw ay kanyang alipin. Pag sinabi po natin Panginoon siya, kinikilala natin ang ating sarili na tayo po'y alipin. At alam niyo po, pag
Tininan po natin sa Hebrew word, yung alipin, yung servant. Ang Hebrew word po niyan ay doulos. Nang ibig sabihin po niyan, entire property of his master. Buong pagmamayari ng kanyang Panginoon. Kaya pag tinawag mo siyang Panginoon, dapat ikaw ay kanyang alipin. Ikaw ay kanyang tagasunod. Kaya sabi ng Panginoon, bakit hindi ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, tapos hindi kayo sumusunod sa akin? Madali pong tumawag sa kanya, Panginoon. Lahat tayo tumatawag sa kanya, Panginoon. Pero hindi po garantiya, kahit 1,000,000 beses ka pa tumawag araw-araw sa Panginoon, hindi garantiya na ikay maliligtas. Meron po ba tayong talata? Meron. Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yung gumaganap, yung sumusunod ng kalooban ng Ama na sa langit. Kaya hindi garantiya, kahit tumawag ka pa ng ilang milyong beses sa Panginoon, hindi garantiya na kayo maliligtas. Kahit tawag ka ng tawag sa Kanya, kung hindi ka naman marunong sumunod, I'm sorry, yan po ay mag-disqualify sa inyo to enter into the kingdom of heaven. True apostolic believers follow not just what is convenient, but obey the full counsel of God. Yan po yung dapat nating tandaan, mga nanay. Hindi tayo sumusunod para lang sa convenience po natin. Hindi lang para maging kampante tayo. Kundi sumusunod tayo sa buong payo ng Diyos. From salvation in Jesus' name to living a life of holiness and separation from the world. Kaya na yung pagsunod natin, nakikita sa pamumuhay, na kahit minsan sa mga nanay, ang hirap mamuhay ng may kabanalan. Ang natin magsabi, Amen. Alam po ninyo, pamumuhay ng may kabanalan na struggle po talaga sa mga kababayan. Alam po ninyo, ang pinakasusi dyan, kaya tinawag pong pamumuhay ng may kabanalan. Ang pinakasusi po dyan, kinakailangan natin palaging magpakapuspos ng banal na espiritu. Dahil pag meron kang banal na espiritu, yan yung magpukonvict sa'yo na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, mamuhay ka ng may kabanalan. Hindi tayo mamumuhay lang dahil natatakot tayong baka sawayin ni pastor sa likod ng pulpito. Namumuhay ka ng may kabanalan dahil alam mo, meron kang tinanggap ng banal na espiritu, at kapag andyan ang banal na espiritu, tuturuan tayo nito sa lahat ng paraan ng pamumuhay ng may kabanalan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Now, what keeps the vision alive? Number 2, passion for the lost. Pagmamahal sa mga napahamak o naligaw. We must possess a deep passion for reaching the lost. This urgency comes from a genuine desire, not an obligation. Alam ko na ito po yung pinakamaganda. Kung meron tayong malalim na pagmamahal, naabutin yung mga naligaw o napahamak. Maging ano po natin ito hangarin, hindi dahil sa ito'y obligasyon. Maging hangarin po natin, magkaroon tayo ng pang-ibig sa mga kaluluwa. Magkaroon tayo ng pang-ibig, bakit gusto po natin silang maakay. Kapag yan po yung motivation natin, same motivation na nangyari po sa ating Panginoon. Sabi po sa Luke chapter 15, iniwan ng Panginoon yung siyang naputsyang upang hanapin ang nag-iisang nawala. Soul winning is essential. Sabi nga natin, soul winning is essential. Importante, mahalaga po yung soul winning. It is the heartbeat of the church. When we cease to reach for souls, the church stops growing, not only in numbers, but in its spiritual purpose. Ang sabi mga kapatid sa ating notes, kapag ang church, ang mga kapatiran ay tumigil na sa pag-aakay ng mga kaluluwa, kapag ang mga kapatid ay tumigil na sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang church, ito ay tumitigil na sa kanyang paglago, hindi lamang sa bilang, kundi sa layunin ng kanyang pagkatawag o ng kanyang espiritu. Wala na yung saya.
Alam po niyo mga kapatid, sa church, nagiging masigla kapag may mga naipapanganak. Pag mayroon pong bagong kapatiran, may bagong mananampalataya. At pag may bagong mananampalataya, yung mga dating mananampalataya, tumulong naman tayo, mapanatili sila. Huwag tayo maging dahilan na sila po'y matisod o mabackslide. Huwag kung ikaw na yung matagal sa pananampalataya, ikaw pa yung, kumbaga mga kapatid, ikaw pa yung pinangingilagan. Dapat ikaw yung kasamang nagkakalinga doon sa mga baguhang mananampalataya. Huwag ikaw yung maging alalahanan. Dapat maging katuwang ka sa gawain ng Panginoon. Okay ba yung mga nanay? Yung mga matatagal na mga nanay, dapat hindi nagpapasaway. Huwag niyong tingnan yung katabi niyo. Sabi ng sex, amen. Away kayo yan mamaya. Matagal ka sa paglilingkod sa Panginoon, matagal ka sa pananampalataya, maging katuwang ka. Ikaw dapat mga kapatid yung nakakakitaan ng pag-aasikaso doon sa mga baguhan. Hindi yung kapag nakikita ka ng baguhan, lumilit mo na inilagan ka. Bakit? Kasi nga hindi maintindihan ng ugali. Ano kasi ugali, pastor, hindi maintindihan? Sobra sa 8, kulang sa 7, sobra sa 8. Ang hirap na gano'n. Kumbaga hindi mo ma-tansya. Anong klaseng karakteristik meron na? Kaya starting today, mga nanay, uwi ka sa church. Kung ikaw ay isa ng matagal na mananampalataya, huwag ka nang maging pabigat. Maging katuwang ka. Wala kang program sa soul winning, evangelism, the church will stop growing. At nawawala po yung sigla ng mga mananampalataya. Mga kapatid, number 2 na dapat natin magpapa-ignite sa atin yung pero hindi niya ginawa niya. Because He loves you. Mahal tayo ng Panginoon. Sabi nga po ng ginamit na word, for God so loved, nasa superlative degree, for visual heartbeat can also falter. There are times we attend church without passion, preach without conviction, and serve without burden. Yan ang nakakalungkot na stage. Minsan daw po tayo dumadalo sa church na wala na talaga yung pag-ibig. Maaaring may mga ilan sa atin na nandito ngayon, dumadalo tayo sa church, hindi private. God can renew His people. He can breathe life back into very souls, restore obedience, reignite passion, and rekindle our love for the harvest. That's why we need revival. Ano po yung salitang revival? Ang salitang revival to bring back to life. Yung nasa ospital na nag-aagaw buhay, ang ginagamit po dyan na word, nire-revive. Ipinapanumbalik yung buhay. To bring back to life. We need revival. Kinakailangan natin ng revival, mga nanay. Let the fire of the Holy Ghost surge through you again like a divine current. Awaken your purpose. Revive your calling to set your heart to beat in rhythm with His. We are more than church members. We are carriers of the mission. We are soul winners and messengers of the truth. Kailangan natin mga nanay ngayong araw pong ito ang revival mula sa presensya ng ating Panginoon. Let us return to the altar, cry out for a refreshed or fresh burden, and allow the Spirit to steer us once more. Kailangan po natin ng presensya ng ating Panginoon. Mga nanay, gusto ko pong ilagay natin sa ating puso ngayon yung pong pagmamahal sa kaluluwa. Alam ko meron tayong pinag-pray, meron tayong personal na pinag-pray na gusto nyo pong maligtas, makakilala sa ating Panginoon. Meron tayong iniyak sa Panginoon. But this time, mga kapatid, ilagay natin yung ating puso, yung ating passion. At kung meron tayo mga kapatid pinagdadaanan sa mga panahon ito, na para bagang tayo po ay dumadalo lang sa church by merely attendance,
Pumupunta tayo sa church, parang wala na doon yung siya. Hindi yung dating ikaw, mga kapatid. Dati nung bago ka sa pananampalataya, ang aga mo palagi ka nasa unahan. Ngayon, nasa likuran na. Susunod yan, hindi mo na makikita. Dati nung nasa church, nung baguhan ka, pag nagpupuri ka, mga kapatid, halos maabot mo na yung isame sa paglundag. Ngayon, yung iyong palakpak, pag dumaan yung lamok, hindi mamamatay. Wala na doon yung fire. Dati ang saya mo, nandun yung sigla, pero kumusta sa panahon? Pwede ba nating ibalik muli yung dating ikaw? Lord, we want to have a fresh anointing. Kailangan namin ng revival, Panginoon. Tumayo tayo lahat ng nanay. Amen. Come on. Praise God. Pwede ba natin papurihan ang ating dakilang Diyos? Amen. I feel the presence of the Lord. I feel the power of the Lord right now, mga kapatid. Nais ng Panginoon i-revive ang mga nanay ng Section 2. Mga nanay ng Camarines Sur at Camarines Norte, hindi sayang ang inyong pagpunta rito. Maaaring meron kang pinagdadaanan sa buhay. Maaaring may mga bagay na dumating sa buhay mo na para bagang nawala yung apoy, nawala yung sigla sa iyong pananampalataya at paglilingkod. Ngunit ngayong araw na ito, pahintulutan natin ang presensya ng Panginoon. Muling ibalik